Magandang tanghali mga paps. Bali kahapon nagawa tayo ng montage na kasama to si Brutus. Pinarada ko siya dito dahil umuulan. So sabi ko, gawan ko kaya siya ng montage na habang umuulan ay may konting video, background, ganyan. At natuwa lang ako kila Paps. Nag-message kasi si Paps RK Ikir Costales Jr. Sabi niya baka kalawangin boss. Actually Paps, gusto ko rin talaga tong nauulanan kahit paminsan-minsan. Kasi alam mo yun, para gusto ko rin ma-experience niya yung na-experience din ng mga normal na motor, yung mga ginagamit pan daily, ganun. Kasi parang gusto ko yung nagkakaroon siya ng ng memories. Kaya ko siya ginagamit na ngayon daily sa Manila. Tapos nilalayo ko na para pagdating ng araw, pagtanda namin dalawa, meron kaming memories na maaalala na mga napuntahan, ganun. Ayoko rin kasi siya nung nasa bahay lang, yung parang garage king, ganun. So, hanggat maaari, gusto kong may memory siya. Para kasing katulad siya nung nung mga bata na parang lagi mo lang kinukulong sa bahay, ganun. Ayaw mo na naulanan or baka ma-miss niya yung moment na kailangan niya. Kaya ganun dinala ko to sa sa Metro Manila. Talagang kaya-kaya pa niya talaga. Imagine 2 hours, 3 hours ka nakababad sa traffic. So, kaya naman niya. Ang ginagawa ko lang nun, naalala ko pagka nakaka 2 hours na ako na nakatigil ka talaga yung stop and go. Pinagpapahinga ko siya pag may nakita akong gasolinahan or 7-Eleven, tambay muna ako doon para ma-relax man lang siya kahit mga 10 to 15 minutes. Malaking bagay na yun sa kanya para mag-cool down ng konti yung piston niya. Kaya ganun yung ginagawa ko sa kanya. Ayoko rin naman kasi siya na ibabad ng matagal sa traffic. At ako rin, parang hindi na ako sanay ng ganun na sobrang tagal sa traffic. Talagang, siyempre nakakakalay din. Kaya ang ginagawa namin dalawa, pahinga muna sa mga gasolinahan, sa 7-Eleven, ganun, para mag-cool down siya. Siyempre, alam naman natin na yung air-cooled pala, sorry. Hindi siya water-cooled. Kaya kailangan talaga niya ng pahinga. Lalo pag matagal ka nakababad sa traffic. Hindi naman to katulad nung isa ko, yung Mio ko. May forced air-cooled kasi siya na may pan na nakadirekta dun sa block. Kaya kahit nakatigil ka, kahit pa paano meron pa ring nagbubuga ng hangin dun sa block niya para mag-stable yung temperature. Unlike nung ganito, talagang kumukuha lang to ng hangin pagka umaandar ka. So doon lang nagko-cool down. Pag naka-minor ka na matagal, 2-3 oras, medyo mahirap sa block kasi ayoko rin mabugbog ng masyado yung block niya. Although standard naman siya, pero hangga't maaari iniingatan ko, lalo pag may mga gamit tayo syempre, di ba? Kailangan iniingatin din natin. Tapos eto kay Snappy, sabi niya, Wing, keep safe palagi, Idol Pops Bin, solid, napaka solid na 2-stroke lover. Maraming salamat. Ride safe din sa iyo, Pops, lagi sa mga ka-2-stroke natin. At ito si Brother AJ Tabangay. Dito ako natawa kay Pops. Boss, wag mo naman paulanan yung Brutus mo, ako nasasaktan So shoutout naman po. Shoutout Pops, Bro EJ Tabangay. Natuwa talaga ako dito sa comment mo. Actually nung una ako rin ganun. Parang ako rin yung nasasaktan pagka nakikita ko siyang naulanan tapos naarawan. One time nga hindi ko maiwasan kasi wala akong maparadahan sa parking dun sa parting Pasig yata yun. Dala ko to. No choice, nakabilad siya talaga sa tirik na tirik yung araw. Alam mo yun, may nilalakad din na kasi ako nung time na yun. Sa sobrang conscious ko, talagang hindi ako makapag-focus dun sa nilalakad ko kasi every now and then pinupuntahan ko yung Brutus ko kasi nga nakabilad. Parang alam mo yung feeling na hindi ka komportable dun sa pagkakaparada ng motor mo. Tapos yung paradaan pa namin talagang pitpitan, siksikan. Kaya parang nako-conscious ako pagka baka biglang may sisingit atras, syempre baka mamaya matumba or magasgasan. Ganun pala talaga yung feeling pagka
mahal mo yung motor mo, yung gustong-gusto mo yung motor, tapos dinala mo sa medyo alanganin na parking, yung alam mong hindi ganun kaluwag, talaga nakaka-conscious. wala nangyayari doon sa ano ko eh. Mayat-maya talaga, balik ako ng balik. Kaya, ganun pala yung memories talaga pagka dala mo yung favorite na motor mo. So, yun, ganun lang naman yung nagawa ko dito. Inuulit ko, gusto ko talaga siyang maranasan lahat ng mga nararanasan ng normal na motor. At sa panahon kasi ngayon talagang bihira na talaga yung mga two-stroke. Kung may nakaka-appreciate man, talagang yung mga inabot nila yung two-stroke. Ganun yung mga thinking, lalo yung mga kabataan ngayon. Siyempre, namulat na sila sa modelong motor na ngayon. Tapos ito, shoutout din kay Pops Haron Montera. Angas Pops, sa lugar namin puro Brutus at HD3 gamit. Pangmatagalan daw kasi at pangmalakasan. Yan Pops, tama. Talagang pangmatagalan na ito. Imagine, 25 years na to, 2000 model to eh. So, talagang naalala ko talaga nung bata ako, hindi sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng hindi ako magkakaroon ng Brutus. Talaga kasing pangarap ko tong motor na to. Kaya ako nahilig talaga nung time na yon, kasi sa lugar namin walang masyado pang motor. Imagine, elementary pa lang ako nung time na yon. So, bilang lang talaga yung mga dumadaan na motor. Hindi pa naman ganun kaboom yung mga motor noon time na yon. Kaya maririnig mo lang talaga puro mga two-stroke. Ayun, katulad may two-stroke pa na dumaan. Puro mga two-stroke talaga. Kung hindi HD3, ganito, Brutus, Suzuki X4, RS100, RXT. So mostly talaga mga pang tricycle. Birang-bira ka lang marinig ng mga yung mga DT 125 nung time na yon. So doon ako namula talaga ng two-stroke. Kaya sabi ko, pagtanda ko talaga, hindi pwedeng hindi ako bibili ng two-stroke na pinapangarap ko. So awa ng Diyos, ayan, nagkaroon tayo ng two-stroke na Brutus. At may mga kapatid pa to na nandun. Meron ding HD3, may Agila, at yung ano pa yun, HDX na yun, yung 100. So ganun ako nung bata. Talagang lagi ako nangangarap na magkaroon nito. Kaya sobrang thankful talaga ako dahil nagkaroon ako ng Brutus ngayon. At ito, shoutout din kay Pops Jason Lives, Kawasaki Brutus, The Lion, King of the Road. Yan, tama Pops. Kasi ako kasi mga lumaki na ako nitong, nagkaisip ako nitong mga 90s na. So talagang certified batang 90s po tayo. Kaya talagang nung time na yun, ito yung mga King of the Road, HD3. Late na to lumabas si Brutus, mga 99, 2000 na. So nung una talaga HD3, yun lang madalas nakikita ko, natitingnan ko. One time nga, pagka may dumadaang HD3, talagang doon na ako namulat eh. Kung ano yung sticker, doon ko na tinitingnan. Pagka naglalaro kami sa kalsada. So doon ako nagkaroon ng idea, thinking na kung ano yung mga HD3 na model na lumalabas nung araw. So madalas nung nakikita ko nung araw, yun nga, yung Betamax, si mga 1984 yata yun hanggang 1992. Hindi ako nagkakamali, basta ganun yung unang modelo yun ng ng HD3, sumunod sa Agila. Tapos nagsunuran na yung mga Ildefonso, Kulog, Kidlat, Senki. So mga late na yan na 90s. Tapos nung lumabas itong Brutus, ayun na. So dati gusto ko na talaga yung HD3, may lumabas pang Brutus. Sabi ko mas okay ito kasi 140cc na. Tapos natutuwa talaga ako sa black kasi ang taba, ang laki. Sabi ko parang kakaiba. Tapos kung tumunog siya, iba talaga. Malagapak, malutong, lalo pag pinalitan mo na silencer. Kaya sabi ko, dati nung pagtanda ko, hindi pwedeng hindi talaga ako magkakaroon ng Brutus tsaka HD3. Kasi kumbaga ito yung pinakang tatay nung HD3 na hindi pala tatay, sorry. Pinakang anak na, alam mo yung Brusco, na nagkaroon ka ng anak na medyo matikas, malakas. So ito siya.
Ito yung anak ng mga HD3, ng mga Agila, ng mga tatay nila. Tatay niya nung araw. Kaya ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta mga paps. Shoutout sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga mahilig sa two-stroke sa inyo. At ingat lagi and God bless. Thank you.